Israelita at ng mga Benjaminita. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at doon itinanong nila sa Diyos, aling lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Huda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibea. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit hinarang sila ng mga Benjamita at bago bumabi ay nalagpasan sila ng 22,000 kawal. Gayunman, hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang humanay sa dating lugar. Ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, muli po ba namin lulusubin ang mga kapatid naming Benjaminita? Oo, lusubin ninyo silang muli, sagot ni Yahweh. Kaya muli nilang nilusog ang mga Benjaminita. Ngunit muli silang sinalubong ng mga tao sa labas ng Gibea, at sa pagkakataong ito, ang mga Israelita ay nalagasan na naman ng 18,000. Kaya nagpunta sila sa Bethel at doon nanangis. Nanatili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain. Nagain sila ng mga handog na susunugin at handog ng pangkapayapaan. Muli silang sumambuni kay Yahweh. Noon ang kapanang-tipan ng Diyos ay nasa Bethel sa pag-iingat ni Pinehas na anak ni Eleazar ang apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid naming Benjaminita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusog kayong muli at bukas ang umagay, pagkatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal na nakakubli sa palibot ng Gibea. Na ikatlong araw, muli nilang sinalakay ang mga Benjaminita. At tulad ng dati, sila'y sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May isang Israelitang napatay sa sangandaan, papuntang Bethel at Gibea at sa labasang lungsod. Humigit kumulang ng 30. Dahil dito, inisip ng mga Benjaminitang nadaig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Ang mga Israelita ay nagpahabol ay